Pero masaya si Atty. Harry Roque. Na-dismissan niya yung petition niya. Masaya si Atty. Harry Roque. Di nga natin maintindihan kung bakit siya masaya. Mga kababayan, nangingitim ang mata. Mga kababayan, ayan post niya. Harry Roque was live. Moot in academic ang aking petition. Minute in academic na lang po ng Supreme Court kasi pinaglipasan na ng panahon. Nabalitaan ko po ngayon sa balita na yung aking petisyon laban sa warrant of arrest na in-issue ng nakaraang 19th Congress ay dinismiss ng Korte Suprema dahil ito daw po ay moot in academic. Grabe ang stress niya, Atty. Harry Roque. Grabe kasi po ang hatred niya sa kanyang puso, kaya ganyan siya. Nasira. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan si Atty. Harry Roque kasi masaya si Atty. Harry Roque. Dinismiss kasi ng Supreme Court yung kanyang petisyon. Pero masaya si Atty. Harry Roque. Na-dismissan niya yung petisyon niya. Masaya si Atty. Harry Roque. Di nga natin maintindihan kung bakit siya masaya. Pero hindi man po alata sa kanyang itsura na masaya siya. And in fact, ang itsura ni Atty. Harry Roque, stress na stress po. Yan Barang hindi na nakakatulog si Atty. Harry Roque. May black eye na. Mga kababayan, nangingitim ang mata. Mga kababayan. Ayan post niya. Harry Roque was live. Moot in academic ang aking petition. Minute in academic na lang po ng Supreme Court kasi pinaglipasan na ng panahon. Nagtago siya mga kababayan sa Europe. At hindi natin masisisi si Atty. Harry Roque kung bakit ganito kapait ang kanya mga pananalita. Naging palaboy po sa Europe si Atty. Harry Roque. TNT, tago ng tago. Nagatimbre sa Interpol. Yan pakinggan natin yung portion ng kanyang sinasabi. Nabalitaan ko po ngayon sa balita na yung aking petisyon laban sa warrant of arrest na in-issue ng nakaraang 19th Congress ay dinismiss ng Korte Suprema dahil ito daw po ay moot in academic. Grabe ang stress niya, Atty. Harry Roque. Grabe kasi po ang hatred niya sa kanyang puso, kaya ganyan siya. Nasira yung buhay sa kakapugo. May kaso pong qualified human trafficking mga kababayan, and wanted siya isang pugante. Kaya pag-usapan natin itong isyong ito mga kababayan na patunay, mga sinyalis ito na gumagana yung justisya dito sa Pilipinas. Pero Mr. Maravillas, bakit si Digong gumagana pala ang justisya dito sa Pilipinas? Na-deliver sa dahig. Hindi nga po final dito yung kaso. Wala mang kinalaman doon yung ating Pangulo kasi 2017 final yung kaso. Panahon ni Digong. Kaya siya na-deliver doon sa dahig. Walang tiwala noon sa justisya ng Pilipinas yung mga complainants. Kaya wala yon sa kamay, wala sa kontrol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang simpleng paliwanag. Pero ngayon, ito yung patunay, yung justisya gumagana dito sa Pilipinas. Kinampihan nga si Sara sa impeachment complaint mga kababayan, tiniknikal ng Supreme Court. Ngayon nga tumakbuli si Sara sa Supreme Court. Di ba? Hindi ba yun gumagana? At nire-respeto ng Congress. So sa gitna mga kababayan ng ingay sa politika ngayon, may tahimik ngunit makapangyarihang sinyales mga kababayan na hindi tuluyang nawawala ang hustisya dito po sa Pilipinas. Hindi tuluyang nawawala yung hustisya sa ating sistema. Dalawa kamakailang hakbang mga kababayan ng Korte Suprema ang nagbibigay konkretong dahilan para umasa na ang mga institusyon ay kaya pa ring manindigan. Na ang batas mga kababayan ay maaring manaig laban sa impluensya. At ang accountability ay hindi basta-basta mga kababayan matatakasan.
Sa madaling salita mga kababayan, may dahilan para magtanong, dare we hope? Ngayon, dito po tayo sa naging desisyon laban sa petisyon ni Harry Roque sa Supreme Court. Panalo po dito yung Kongreso. Ang pagbasura mga kababayan ng Korte Suprema sa naging petisyon ni Atty. Harry Roque laban sa Quadcom ng 19 Congress ay isang malinaw na legal na paninindigan. Ano po yung ibig sabihin nito? Kinilala po ang kinilala po ng Supreme Court ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Pinagtibay po na lehitimo ang pag-iral ng Quadcom o yung binansagan na super committee sa Congress. At pinawalang bisa mga kababayan yung naratibo na ito po ay abuso sa kapangyarihan o abuso ng kapangyarihan, abuse of power. Ang desisyon mga kababayan ng Supreme Court ay nagsasabing legal at konstitusyonal ang naging yung ginagawa mga kababayan ng Quadcom. Kapag gumagawa ng batas mga kababayan ang Kongreso, kailangan nilang mag-imbestiga para malaman ang totoong problema. Hindi po siya harassment, kundi bahagi ito ng kanilang trabaho. Ngayon, dito tayo sa mga huwad na akusasyon ng overreach mga kababayan sa Kongreso. Sinasabi nila isang legislative overreach ang ginagawa ng Quadcom. Matagal na pong sinasabi ng ilang grupo na lumalampas na raw sa mandato nila yung Quadcom, lalo na po sa mga isyu tulad ng POGO at saka AJK. Pero mga kababayan, malinaw sa naging desisyon ng Supreme Court na walang overreach, walang abuso, may legal na basehan yung bawat hakbang. Sa simpleng pag-unawa, hindi po siya hindi siya witch hunt tulad ng mga sinasabi nila. Meaning, may proseso at may batas na sinusunod. Hindi po siya pang-abuso sa karapatan. Isa sa mga issue yung pag-cite kay Roque for contempt at ang kanyang pagkakakulong. Ayon mga kababayan sa Korte Suprema, hindi ito paglabag sa right against self-incrimination. Ito ay bahagi ng enforcement power ng Kongreso. Kung ayaw mong sumagot sa mga investigasyon, may kapangyarihan ng Kongreso na pilitin kang sumunod at hindi ito automatic na violations ng rights mo. Ang desisyong ito mga kababayan ay direktang sagot sa narrative na ang Quadcom ay isang political witch hunt. Sa halip mga kababayan, ipinakita na legal yung proseso. May basihan ang naging investigasyon at hindi po basta-basta pwedeng i-dismiss bilang politika. Sa mas malalim na antas mga kababayan, ang desisyon na ito ay pinapatatag ang kapangyarihan po ng Kongreso. Prinotektahan ang proseso ng paggawa ng batas at pinigilan ang paggamit po ng mga legal tactics para po hadlangan ang katotohanan. Ngayon, sa isa pang kaso, yung naging desisyon ng Supreme Court, yung Supreme Court review sa naging desisyon ng COMELEC, isa po itong panalo ng rule of law. Ang naging desisyon mga kababayan ng Korte Suprema na i-review ang naging hakbang ng Commission on Election in bank sa pag-acquit kina Senator Chis Escudero at yung kontraktor na si Lubiano ay isa po mahalagang development. Remember yung kontraktor po na nag-donate sa kanya nung election ng 30 million pesos. O ito po yung kwentong ito. Pinare-review. So ang mensahe mga kababayan ng Supreme Court ay malinaw. Walang sino man ang above the law. No one is above the law. Kahit mataas na opisyal, pwedeng bosisiin
So hindi porket mga kababayan na clear ka ng isang ahensya tulad ng COMELEC, tapos na po ang usapan. May mas mataas pang pwedeng mag-review. So pinapakita dito mga kababayan na ang COMELEC ay hindi absolute. Pwede itong ma-review kapag may duda sa naging desisyon. Lalo na mga kababayan kung may aligasyon ng grave abuse of discretion. So may bantay ang bantay. Check and balance ang tawag dito mga kababayan. So ang pagtakbo sa mataas na posisyon ay may kaakibat na accountability. Lalo na po sa campaign funds. So ang review na to ay paalala ng pera po mga kababayan sa kampanya ay may rules. At ang rules na yun ay dapat sundin. So sa pamamagitan mga kababayan ng review, mabubuksan ang proseso sa publiko. Makikita natin kung nasunod ba ang Omnibus Election Code. At siyempre malilinawan kung may mga pagkukulang. So dito ang pagkakataon para makita mga kababayan ng publiko kung may tinatago o wala si Chis Escudero. So punta na naman tayo po sa impeachment ni Sara Duterte. So bakit po may rep ito na itigil ng Supreme Court? Sa kasalukuyang legal na konteksto mga kababayan, may matibay na dahilan kung bakit maaaring hindi po paboran ng Supreme Court ang petisyon para ihinto ang impeachment laban kay Sara Duterte. Last year mga kababayan, 2025, narang po yung impeachment dahil sa teknikalidad. Bawal ang isang impeachment na proceeding sa loob ng isang taon. Yung pagtatapos ng 1-year bar rule, yung issue dito mga kababayan. Pero ngayon, tapos na po yung 1-year ban, Pebrero 2026. Wala na pong legal na hadlang. Dati po bawal, ngayon pwede na ulit. At sole power ng Kongreso ayon sa konstitusyon. Meaning, ang House lang po ang may kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment. At kadalasan mga kababayan, hindi man po nakikialam yung Supreme Court. Hanggat walang malinaw na paglabag, siyempre. So, simple, mga kababayan, trabaho ito ng Kongreso. Hindi siya basta pakikialaman ng Korte. Kakulangan ng locus standi. May issue din mga kababayan na kung ang mga nagpetisyon ay may karapatang mag-file. Sa batas, sabi ng mga legal experts, dapat niya directly affected ka para mag-challenge. Hindi sapat ang pagiging supporter o kaalyado lang. Meaning, hindi ka pwedeng makialam kung hindi ka man directly involved. So pagtalima sa due process, mga kababayan ito, noong 2025, pinuna ng Supreme Court ang kakulangan sa due process. Ngayon, mga kababayan, mas maingat na yung Kongreso. Sinusunod ang tamang proseso sa form and substance. Simple mga kababayan, inayos na po yung proseso para hindi na po maulit ang di umano'y pagkakamali. Ngayon dito tayo sa impeachment bilang isang political question. So ito po yung mahalagang prinsipyo. Hindi po yung Supreme Court ang nagdidesisyon kung guilty o hindi. Kundi ang Senado po ang may kapangyarihan, as you know, bilang isang impeachment court. Hindi korte po yung mag-uusga sa mga ebidensya. Senado po ang gagawa noon. Kaya naman, ang House of Representatives ay pipiliin itong madala sa Senado. Dahil po sa pagtatapos ng 1-year bar, pagsunod sa due process. At siyempre, malinaw na mandato ng Kongreso. Mandato po ito ng Kongreso. Kaya sa tingin natin mga kababayan, maliit yung tsansa na harangin uli ito ng Supreme Court, ito pong impeachment. Now, dito tayo sa mas malaking picture, mga kababayan. Let's look at the big picture, ika nga. May dahilan ba talaga para umasa? So kapag pinagsama-sama mga kababayan yung mga developments na to, pagpabor sa kapangyarihan ng Kongreso, doon sa issue sa issue kay Harry Roque, petisyon,
pag-review ng desisyon ng COMELEC sa issue ni Chis Escudero at posibleng non-intervention sa impeachment. May lumilitaw mga kababayan na pattern pag tiningnan natin ng mabuti. Gumagana po ang tinatawag na checks and balances. Kongreso po gumagalaw, Korte Suprema nagbabantay. Independent bodies nire-review. So hindi absolute ang kapangyarihan. Kahit sino pwedeng ma-question. Kahit anong desisyon pwedeng suriin. So may espasyo para sa katotohanan mga kababayan. Hindi po basta napipigilan ang investigasyon. Hindi po basta natatakasan ang proseso. So sa dami ng nangyari, may isang tanong po ang nananatili, dare we hope? So kung ang mga institusyon, mga kababayan ay gumagana, nag-check sa bawat isa at hindi basta nagpapadala sa pressure, so maaaring ang sagot po ay oo. May dahilan po para umasa. So sa isang sistema mga kababayan na madalas kini-question, ang bawat desisyon na pumapabor sa batas ay paalala ng hustisya mga kababayan kahit ay mabagal. Ay malinaw po, hindi pa nawawala. May pag-asa, mga kababayan. Pero ito, umaasa na lang po kay Sara. Yan kung mananalo si Sara o hindi ma-impeach si Sara. Kaya lang mga kababayan, malabo na. Pabagsak na po ang mga Duterte. Marami po ang hindi na nagtitiwala kasi nga po, puro pag-iwas ang ginagawa. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.